Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, kasama ng mahal na Birheng Maria, patuloy tayong naghahanda para sa pagsilang ni Jesus ngayong Pasko. At kasama ng ating mahal na ina, magpasalamat at magpuri tayo sa Panginoon sa mga dakilang bagay na Kanyang ginagawa sa ating buhay. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ang ating pagkukulang sa paggawa ng kabutihan. Hilingin natin sa Diyos ang Kanyang kapatawaran, ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Kanyang awa at habag. Panginoong Jesus, Ikaw ay dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina
at isang pitsel ng alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, ang mga pagbasa natin ngayong ika-7 simbang gabi ay tungkol sa 2 babaeng nagbibigay ng papuri sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na si Ana ay nagpunta sa templo ng Panginoon, dala-dala ang kanyang anak na si Samuel, at nag-alay siya sa Panginoon sa templo. At sinabi niya sa paring si Eli, "Kung natatandaan ninyo, ako yung pumupunta sa templo upang humingi ng anak mula sa Panginoon. Idinalangin kong pagkalooban niya ako ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman, naghahandog po ako ngayon sa Panginoon bilang pasasalamat." At sabi sa dulo ng ating ebanghelyo, nagpuri sila sa Panginoon. Parang sinabi ni Ana, "Praise the Lord, dahil tinugon niya ang aking panalangin. Binigyan niya ako ng anak." Ang ating namang ebanghelyo ngayong araw na ito ay ang awit ni Maria, tinatawag nating Magnificat. At sa awit ni Maria, nagbibigay din siya ng papuri sa Diyos. Sabi niya, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat kahit na ako'y aba, dukha lamang, ako'y pinili niya, itinaas niya upang maging ina ng tagapagligtas. Kaya naman simula ngayon lahat ay tatawag sa akin na mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon." Si Maria din parang nagsasabing, "Praise the Lord! Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga dakilang gawa sa akin." Mga minamahal na kapatid, ang 2 babaeng ito ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Siguro magandang tingnan din natin ang ating sarili. Marunong ba tayong magbigay ng papuri? Marunong ba tayong pumuri? Manghingi, marunong tayo. Mamintas, magaling tayo. Maghanap ng kasiraan ng kapwa, eksperto tayo. Magsinungaling, mambola, magtago ng katotohanan, magpalusot, magagaling tayo dyan. Pero ang magbigay ba ng papuri, ang pumuri, marunong pa ba tayo? Kapag may isang taong gumawa ng isang magandang bagay, pinupuri ba natin? Ina-appreciate ba natin? Kapag mayroong isang tao na masarap ang pagluto ng pagkain inihain sa atin, sinasabi ba natin, "Uy, alam mo, ang sarap ng luto mo"? O kapag masarap ang luto, wala tayong pakialam. Pero pag hindi masarap, doon tayo magsasalita at magrereklamo.
Marunong pa ba tayong pumuri? O baka naman minsan, pinupuri lang natin ang ating kapwa, pero yung pagpupuri natin, pambobola lang talaga. Hindi naman tapat na pagpupuri sa kanila. At hindi lamang pagpuri sa ating kapwa-tao, lalo't higit ang magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Pinupuri pa ba natin ang Diyos? Marunong ba tayong kumilala na ang lahat ng bagay na nangyayari, ang mga mabubuting biyayang tinatanggap natin ay nagmumula sa Diyos? Ang isang pusong marunong magpuri sa Diyos ay isang pusong marunong kumilala na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya ang taong mapagkumbaba lamang ang marunong magpuri. Yung mayayabang, hindi yun pupuri ng kanyang kapwa-tao dahil walang ibang magaling kundi ako. Yung mayabang, kapag pinuri mo, sasabihin mo, ang galing-galing mo talaga. Sasabihin nun sa'yo, mabuti, sinabi mo yan. I deserve that praise. Dapat lamang napurihin mo ako. Kapag yung mayabang, pinuri mo, aangkinin niya ang kapapuri. Hindi niya ibabaling ang pagbibigay ng papuri sa Diyos. Pero kapag ang isang tao'y mapagkumbaba, kapag ang isang tao'y kinikilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat, kapag pinuri mo ang taong yon, sasabihin niya, hindi ako, ang Panginoon ang purihin natin. Kapag sinabi mo sa Kanya, alam mo, ang bait-bait mo talaga, ang galing-galing mo talaga, sasabihin niya, praise the Lord. Sa Diyos lamang ang papuri. Mga minamahal na kapatid, sana katulad ni Ana sa ating unang pagbasa ngayon at katulad ni Maria, maging bukang bibig natin ang pagbibigay ng papuri sa Diyos. Maging bukang bibig natin yung praise the Lord. Alam ko na madaling magbigay ng papuri sa Diyos sa mga magaganda, masasaya, mapayapa at magaan na pagkakataon sa ating buhay. Kapag tinugon ng Diyos ang dasal mo, mapapasabi ka talagang praise the Lord. Kapag natanggap mo ang bonus mo na hindi mo inaasahan, sasabi mo, wow, praise the Lord. Kapag may biyaya kang natanggap, sasabihin mo talaga, praise the Lord. Kapag may sakit ka at gumaling ka, sasabihin mo talaga, praise the Lord. Pero ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, hindi lang naman doon sa mga masasaya at magagaan at mga malalwalhating pagkakataon sa ating buhay. Kahit sa gitna ng kahirapan, sana masabi pa rin natin, praise the Lord. Kahit na tayo'y nagdurusa, maraming tiisin sa buhay, sana masabi pa rin natin, praise the Lord. Kahit sa gitna ng pagkakasakit o ng kamatayan ng isang mahal sa buhay, sana masabi pa rin natin, praise the Lord. Sana sa kabila ng tila baga kawalan ng katarungan sa ating lipunan, kahit na tila baga namamayani ang kadiliman, kahit na tila baga hindi nagiging patas ang batas, yung iba na mayayaman at makakapangyarihan pwedeng mag-party kahit kailan nila gusto, pero tayo na magsisimbang gabi lamang, pinaghihigpitan. Sa gitna ng lahat ng ito, sana masabi pa rin natin, praise the Lord. Kahit na ang dami-daming problema sa ating lipunan, kahit na hindi pa natin matanaw ang solusyon sa pandemic na ito, kahit na parang walang magandang bagong taon tayong haharapin, sabihin pa rin natin, praise the Lord.
At bakit natin kayang sabihin yung praise the Lord sa gitna ng mga hindi magagandang pangyayari, sa gitna ng mga kadiliman at kasamaang namamayani? Kaya nating sabihin yon, kaya nating magpuri pa rin sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti at tapat siya sa kanyang pangako. Balikan natin yung awit ni Maria. Napaawit si Maria ng papuri sa Diyos, hindi lang dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, kundi yung nakita ni Maria na ginawa ng Diyos sa kanyang kapaligiran. Sabi ng awit ni Maria, ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga mayayabang at palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Mga minamahal na kapatid, kung ginawa ito ng Diyos noon, kayang-kayang gawing muli ito ng Diyos ngayon. At sa pag-asang yan, masasabi natin, praise the Lord. Mga minamahal na kapatid, sa lahat ng pagkakataon, papurihan natin ang Panginoon. Alam niyo po, ako hangang-hanga sa mga taong kahit na may mabigat na pinagdaraanan sa buhay, bukang bibig pa rin nila yung praise the Lord. Yung mga magulang na may anak na may sakit, sasabihin nila, nako, praise the Lord, at kahit papaano ay nairaraos naman namin yung chemotherapy niya. Yung mga pamilya na halos walang-wala na sa buhay, pero sasabihin, awa naman ng Diyos, nakakakain pa rin naman kami, nabubuhay pa rin naman kami. Napakaraming tao ngayon ang wala ng dahilan para papurihan ang Diyos, pero sila pa ang nakakakita ng dahilan para magsabing, praise the Lord. Mga minamahal na kapatid, para sa ating lahat, hindi naging maganda ang 2020. Patapos na nga, marami pang hindi magagandang nangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng ito, piliin nating tingnan yung mga mas mabubuting ginagawa ng Diyos para sa atin. Piliin nating tingnan yung liwanag sa gitna ng dilim. Piliin nating tingnan yung mga maliliit na biyaya na madalas lumalampas lamang sa ating paningin. Sa kabila ng lahat, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sa kabila ng lahat, magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Sa kabila ng lahat, buong puso pa rin nating sabihin, praise the Lord. Magsitayo ang lahat. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa
sa mga sandaling pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad sa Panginoon ang ating pansariling kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga nag-alay para sa misang ito. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat kami sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ng mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglayang mga pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos, tumawag tayo ngayon sa ating mapagmahal na Ama sa langit.
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating simbang gabi, ikapitong simbang gabi. Salamat po sa mga kapatid natin na matyaga at buong pagtitiis na nakatayo sa likod. Ganon din po yung mga kapatid natin na nasa labas. Nakikita po ng Diyos ang inyong pagsasakripisyo para makadalo ng ating banal na misa. Salamat din po sa lahat ng kasama natin sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng ating live streaming. Kagabi po ay maraming nagtanong kung bakit ang misang ginamit para sa ika-6 na simbang gabi ay ang mga pagbasa pa rin ng ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang dahilan po dito ay dahil sa mas mataas ang antas ng araw ng linggo kaysa sa pangkaraniwang araw ng Lunes. May precedence po ang Sunday, especially that it is a Sunday of Advent over a weekday. Kaya po nararapat na gamitin ng buong araw ng linggo ang mga pagbasa at panalangin panglinggo at hindi po natin magagamit sa linggo ng gabi ang mga pagbasa para sa Lunes. Pero sa kabila po noon, hindi po ibig sabihin na nagkulang ang inyong pagdalo ng simbang gabi. Ang misa po kagabi ay ika-6 na simbang gabi, bagamat ang mga pagbasa ay pagbasa pa rin panglinggo. Ito po ay ginagawa naman natin taon-taon sa mga sanay na pong kumumpleto ng simbang gabi sa gabi. Mapapansin niyo po talaga iyon na yung mga pagbasa ng Sabado ng gabi at Linggo ng gabi ay pareho na panglinggo ng Adbyento. At muli po itong ipinaalala sa atin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa kanilang instruction na nilabas nitong Disyembre. Tayo po ay sumusunod sa mga patakaran ng liturhiya ng ating simbahan. Huwag po kayong mag-alala, kompleto pa rin po ang inyong pagsisimbang gabi. Salamat din po sa mga staff and servants of the Manila Cathedral sa inyong paglilingkod sa misang ito at sa inyong pagtulong para maging maayos ang ating pagdiriwang. Na-appreciate po namin ang inyong cooperation, kayo pong lahat, sa ating mga health protocols para maging ligtas ang ating pagdiriwang at pagbibigay ng papuri sa Diyos. 2 gabi na lang po, kaya huwag na kayong a-absent. Baka masayang ang ating pinaghirapan ng nakaraang 7 gabi. May awa ang Diyos at diringgin niya ang ating mga panalangin, lalong-lalo na sa pagwawakas ng pandemyang ito. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.